Ay! Anak ng putya naman, oh! Pasensya na, sir. Bigla-bigla po kasi kayong huminto eh. So ano? Kasalanan ko pa? Palibhasa kasi matanda eh, kaya tatanga-tanga. Iho. Matuto ka namang respeto sa matanda sa'yo. Ganyan ba yung tinuro sa'yo ng mga magulang mo? Hoy, tanda. Angas mo, ah. Bakit? Sino ka ba, ha? Sa itsura mo pa lang, eh. Hindi ka nakarespeto. Tingnan mo yung sarili mo. Isa kang malaking basura. Ako ang dapat mong respetuhin, ha? Hindi mo ba ako kilala? Hindi ah. Pwes, papakilala ako. Ako lang naman yung anak ng sikat na doktor na si Doc Ivan. Mayaman ako. Kaya kilalanin mo sino yung binabangga mo, ha? Baka nga kaya kitang bilhin, eh. Bakit? Magkano ka ba, ha? Magkano ka ba? Hoy! Lloyd! Pasensya na po. Ano yung ginagawa mo? Wala yun, Dad. Tapos ka na ba? Kailangan ko na kasi yung OT. May lakad pa kasi ako. Dad, tingnan mo. 2 wheels? Driver lang pala yan ng motor eh. Kaya pala walang alam at bobo. Ano? Bakit ngayon lang nila sinabi yan? Malapit na yung event ah. Kailangan natin ng barbero ngayon din. Bilisan mo, Rachel, ha? Ayokong mapahiya ako sa client natin. Napakahalaga sa akin itong event na to. Oh, Floyd. Nag-usap nga tayo. Hindi ka pa ba talaga aamin sa akin na kung ano yung ginawa mo doon sa matanda kanina? Parang pakiwari ko, niyayabangan mo yung matanda eh. Bakit? May napatunayan ka na ba? Dad, sabi ko naman kasi sa'yo, binangga niya ako. Tsaka ano bang pakialam natin doon sa matandang pulubi na yun? Di naman natin yung kilala. Oo na. Hindi natin kilala yung matanda. Wala akong pakialam doon sa matanda. Pero sa'yo, may pakialam ako. Kasi anak kita. Ay, nako. Ganyan ka ba namin pinakalaki ng mami mo? At saka, no ngayon kumayaman tayo. Kailangan ba ang matakot sa'yo yung mga tao? Dahil nasa posisyon kami ng mami mo? At dahil mayaman ka? Aba, dapat lang, Dad. Doktor ka. Anak ako ng doktor. Nasa mataas tayo na posisyon. Kaya dapat yung mga katulad ng mga hayop na yan, dapat dyan alam nila kung saan sila lulugar. Kaya nga dito. Matapang ka talaga, no? Sagot ka ng sagot. Ha? Bumaba ka nga dito sa kotse na to. Bumaba ka! Bigay ko sa'yo itong kotse to. At akin na yung cellphone mo. Pati yung wallet mo. Akin na! Pa yan? Wallet! Okay, baba! Pero Dad, hindi ko alam yung lugar na to. Tsaka wala akong pera pamasahe. Oh, hindi ba matapang ka? Tingnan natin ngayon kung saan ka dadalhin yung tapang mo. At tingnan natin kung sino ka pag wala kang pera. Baba! Dad. Baba! Sir, di ba ikaw yung kanina? Anong ginagawa mo dito? Bakit mag-isa ka lang? Saan ka ba pupunta? Pauwi po sana. Pauwi? Hindi ba may sasakyan ka? Bakit ka naglalakad? Saan ka ba nakatira? Ihahatid na kita. Sumakay ka na sa akin kasi walang dumadaan na jeep dito. At wala din dumadaan ng mga taxi. At medyo delikado doon. Ihahatid na kita sa inyo. Sumakay ka na sa motor ko. Wala po kasi akong perang pamasahe. Nako, iho.
Huwag mo nang intindihin yon. Ang mahalaga, makauwi ka ng ligtas. Ano, tara na, sakay ka na. Ako nang bahala sa'yo. Doon na rin sa siya pagpahinga. Halika na. Salamat po. O, iho, dito muna tayo. Sige po. Sandali lang ha. Dito muna tayo sa shop ko. Magpahinga ka muna at may kakausapin lang ako sandali. Tapos, ihahatid na kita sa inyo. Sir, maraming salamat po ah. Hindi ko po alam kung bakit ang bait-bait niyo pa rin po sa akin sa kabila ng mga nagawa ko at mga nasabi ko masakit na salita sa inyo kanina. Sir, nagkamali ho ako. Masyado kong mataas ang tingin ko sa sarili ko. Kaya, pasensya na po talaga kayo. Ako, iho, huwag mong intindihin yon. Alam ko naman na nabuhay ka sa mundong ito na nasa ibabaw. Kaya, naiintindihan ko na hindi mo maintindihan kaming mga nasa ilalim. Pero sir, alam niyo po ba, marami akong natutunan sa ginawa sa akin ni Dad. Kailangan pala marunong kang magpakumbaba. At syempre, kailangan marunong ka rin rumespeto sa ibang tao. Nasa taas man o nasa baba. Tsaka, sir, sa totoo lang, hiyang-hiya nga po ako sa'yo kanina eh. Alam mo yun, yung napagsabihan kita ng masama tapos nandyan po rin ho kayo, handang tumulong sa ibang tao. Ganun ho talaga, sir, no? Darating po talaga tayo sa punto na kailanganin po natin ng tulong ng ibang tao. Kaya, ang natutunan ko po dito sa anumang oras ay dapat maayos ang pakikitungo mo sa kapwa mo. Kasi yun nga, kakailanganin mo din sila barang araw. Kaya ayun, sir, pasensya na ho talaga kayo at maraming salamat po. Saludo po ako sa inyo. Dahil po sa inyo, nabago po yung pananaw ko sa buhay. Yan! Yan ang anak ko. Mapagpakumbaba at may respeto. Alam mo anak, yan lang naman ang gusto kong gawin mo eh. Araw-araw, maging mapagpakumbaba ka. Proud na proud sa'yo si Daddy, anak. Masaya din ako sa natutunan mo. Sana, ipagpatuloy mo lang ha. At sir, salamat din sa inyo sa pagtuturo niyo sa inyong anak. Masyadong marami ng batang lumalaki, matikas ang ulo. Oo naman, Tay. Napakarami ng gulo dito sa mundo para magdagdag pa tayo ng isang walang modo at walang respetong tao. Dad, ano palang ginagawa mo dito? Diba di ba nakita to? Nandito tayo ngayon sa Talasman. Balita na nandito yung magagaling na barbero. Inendorso sa akin ng sekretary ko to. At dahil malapit lang naman sa atin, kaya di dumaan ako, dito na ako magpapagupit. Magpapaahit na rin ako. Mukha na yata ako ermitanyo eh. So, paano? Pasok na tayo? Tuloy na ka sa shop ko.
Sa Talasman Barbershop, gupit di kalidad, sekreto ng mga matsugwapitos. Inaanyayahan po namin kayong mag-subscribe sa Tibon Manila YouTube At mag-follow sa kanilang Facebook page. at sa TikTok. Sa Tibon, Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, wala kasing saya. Sa bawat tulog at galaw, magkasama tayong lahat. Tibon, Manila, walang pag-aalilangan.